ito pong truck ngayon, ang green na truck, ay natapos na po ang hulog. Itong December lang. Isa pong napakalaking investment, mga kagadang buhay, na tapos na pong hulugan ang green truck. Kasi, nung binili namin ito, dinaunan po namin ang kalahati sa price. And then yung sumobra po doon na kalahati, ay dinivide po yun sa 12 na cheque. So, ngayong December, na deposit na ng ating binilahan ang last payment. So, totally, tapos na siyang bayaran, mga kagadang buhay. So, medyo na siguro, medyo maluwag-luwag na. Makakabawas na po tayo ng 80,000 a month na makakaltas po sa ating puhunan. Yes, mga kagadang buhay, piniprepare na po ni Nalon yung ating mga baka. Nasa 43 piraso itong trip na to. Ayan, makikita ninyo. Kasi dumating sila kanina, mga 8 o'clock in the morning. Ngayon po ay alas 2:30. At hindi pa po tapos na pakainin at painumin ang ating mga baka. Kasi kailangan talagang makainom sila dahil mamayang gabi alas 8 ang sakay, pero maglo-loading na kami ng mga alas 3 ngayon. At hindi na kami magpapahinga sa Mindoro. Diretso na po sa Cavite ito. Kaya't kailangan merong feeds po na pangtingal. Halika, tingnan natin. Malta at saka feeds. Pollards. Ayan po, dalawang team ang nagpapainom, mga kaganang boys, sa ating 43 na mga baka. Ayan, tinatabo-tabo po ni Nalon para kahit papano, pagkatapos po uminom ng ilang baso ay pakakainin pa sila ni Manager Bio ng kumpay. Kasi si Manager Bio natin at ang team, ayun po yung mga ka-team ni Manager Bio. Oh, babe ka naman dyan. Yan. Yan po ang team na namundok po sila para po kumuha ng kumpay. Para after makainom ng ating mga baka, pakainin ng kumpay. Talagang busog po dapat sila para po may resistensya sila papunta ng Cavite. Tuloy-tuloy na po yun. Pagdating ng Mindoro, pahinga sila sa malilim. Pinapainom pa ba ninyo, GR? Hindi na, no? Hindi na talaga pinapainom. Pagdating ng Mindoro, halimbawa, sasakay sila mamayang gabi. Tapos madaling araw sila darating ng Mindoro. Hintayin pa nilang gumabi ulit bago sila makasakay ng barko papuntang Batangas. Kasi ang mga hayop po, allow lang na magsakay sa barko gabi. Gabi lang po ang schedule. Kasi yun po ang binigay na oras. Kasi mabaho po talaga ang livestock. Gabi lang, panggabi lang sila. Mga ilang baso usually Nalon ang iyong pinapainom? 15. 15 po na baso ang pinapainom ni Nalon na may kasamang feeds. Medyo mabigat-bigat rin po yun sa tiyan. Ayan o. Plus may kakain pa. After this, pakainin pa sila ng kumpay. Nako, swak na yun. May na sila, may resistensya na. Unlike po sa hindi talaga makapagpahinga, napakahirap po. Ayan. O ano, Jo? Kaya na, Jo? O, kaya. So after mainom ng 15 baso, okay na. Ayan na. So, sinalon po ang kasama ngayon sa biyahe. Mga kaganang buhay. Sinalon para po manalo ang ating biyahe. Ayan. Ito bang mga nakahiga? Ano na to? Nakainom na? Ayan. So, pakainin and then, mga alas 3 na siguro. Hindi ba kakayanin kasi ang baka kasi medyo mahirap ipaakyat, no? Oh, no! Ay, yung nakaraan, maraming humiga. Talagang binuhat papunta sa... butaan ng mga baka, ha? So, bisan mga alas 3:30 pa natin sila ikarga? Okay lang?
Isang Travis po na kumpay ang kinuha ni Manager Bio sa bundok. Hi naman dyan, Manager! Thank you so much! Oh, pati si Diloy, oh, ala! Nagpapainom na rin si Diloy sa baka natin. Oh, nakatanga naman masyado, Diloy! Ikaw talaga, mamaya matukan ang ating mga baka. Nalon. Pagod na kasi si Nalon, naghanap na ng ano. Huwag masyadong patangain daw, sabi ni Nalon. Yan, ganyan lang daw. Oh. Si GR. Mga ilan na lang GR ang di pa na painom? Pulo na lang daw. O yan, kusang umiinom ng tubig. Oh. Parang ang gaganda ng katawan ngayon ng mga baka mo, Nalon. Okay kayo daw? Okay sila kayo lawas, no? O, ang presyo kaya okay din? Okay mo pura? Okay rin daw, sabi ni Nalon. O, ito po yung ating inahin. O, painom sila ni Nonoy ng kusa lang. Noy, wala ka ng alaga sa Negros, Noy. Dinala mo na lahat dito. O, kambing na lang daw. Pero pinapagawan ko na ng bahay dito yung mga kambing. Bakit namatay yung mga anak ni Madam, Noy? Wala mo ano na ito na, alauna gabi ito na anak? 1 o'clock daw ng umaga, madaling araw, nanganak si Madam, yung kambing ko. Ang ganda sana ng mga anak, 3 pero namatay. Ang 2. Sayang. Kaya dapat talaga iuwi ko sila dito sa Aklan para mabantayan. Mabantayan ni Jo, oh, di ba Jo? Ang kambing natin. Uminom, pinainom rin ni Nonoy ito. May iiwan sila para alagaan po sa ating farm. Ayan, aalagaan sila ni Jojo. Ayan. Kukumpayan sila ni Jojo. Kay gandang pagmasdan po, mga kagandang buhay ang ating mga kalabaw. Oh. Kalabaw. Baka pala. Payat, Noy, itong inahin. Walang alagang mabuti, Noy. So, ayan mga kagandang buhay. So, nakadeliver po tayo ng pangalawang beses po ito sa ating bagong supplier ng mga baka. And then, ito pong truck ngayon, ang green na truck, ay natapos na po ang hulog itong December lang. Isa pong napakalaking investment, mga kagandang buhay, na tapos na pong hulugan ang green truck. Kasi, nung binili namin ito, dinaunan po namin ang kalahati sa price. And then yung sumobra po doon na kalahati, ay dinivide po yun sa 12 na cheque. So, ngayong December, na deposit na ng ating binilahan ang last payment. So, totally, tapos na siyang bayaran, mga kagandang buhay. So, medyo medyo maluwag-luwag na. Makakabawas na po tayo ng 80,000 a month na makakaltas po sa ating puhunan. So, ang ang silver truck ay ganun din po ang ginawa natin, pero matatapos siya pong hulugan is March. So, ito po yung mga investment na pinanghihinayangan ni Nalon kung tumigil kami ng aming pagbibiyahe. So far, so good. Kasi itong mga baka natin, bihasa na po talaga silang mag-alaga. Alam na nila kung ilang beses po mag-stop over. Yung mga kiliti po ng baka, alam na nila kung paano pakakainin. Ito, nakainom na po siya ng tubig. Natingal na po itong baka na to. Pero ayan po, masarap pa rin po ang kain. 50 na baso po ang pinainom sa kanya ni Nalon. At kung makikita po ninyo, may lahi po ang bakang ito. Napakaganda po ng kanyang tenga. Yan, isa po siyang Matsura. Ang tawag po sa kanya ay Matsura kasi isa na po siyang matandang inahin. Yan. So siguro, nagpalit na ng inahin ang may-ari sa kanya. Kaya binenta na po siya. At ito pong klaseng baka ay mabigat sa timbang kasi may gulang. Yan sa likod ko, maganda rin ang pangatawan.
Masasabi po natin isang investment din ang karunungan sa pamimili. Sayang, sabi ni Nalon, ang mga investment natin kung tuluyan ang bumagsak ang ating negosyo at hindi na tayo magbiyahe. So ang karunungan na yon gagamitin po ng team sa pamimili 2024. Napakaganda pong preparasyon dahil itong truck po natin, napakalaki pong bagay, yung wala na tayong huhulugan na payment sa kanya. Ang 80,000 po, napakalaki pong bagay yon. Mabibilhan na po natin ang mga bagong gulong dahil ang atin pong sasakyan ay nagtiis talaga po sa maintenance dahil malaki po ang maintenance sa mga gulong tapos malaki pang hulog sa kanya. Ito, papinturahan ko pa ulit ito mga kagandang buhay. Ayan, sinipa po ng baka. Ayan, nabuslot. Papalitan ko po ito ng stainless. Kapag nakaluwag-luwag na po tayo, paggagandahin po natin ang ating truck na investment. So, yun nga ang sabi ko, ang karunungan, ang experience, ang amin pong nakuha na mga magaganda pong mga bagay kahit naglugi kami, ay magagamit po namin yan next year. Ayan po. Kasi isa rin po yung investment, sabi ko nga. Okay mga kagandang buhay, dito na po tayo sa nire-request ng ating mga subscriber na price reveal para po matingnan ulit nila yung mga baka at makasipat din sila. Ayan mga kagandang buhay, this is AirTag number 093, yellow AirTag, at binili po ito ni Winnie ng 45,000. Chan-charan, 45. So go! Go na! Ayan. Anong AirTag nito? Number 100. O yan. 40,000 ang kapital ini. Ayan po. AirTag number 100. So dalawahan po ito for 91,000. Ayan po siya kalaki. So tingnan natin yung partner niya. So sa ano yon, sa estimate 40? 40 ni. Sa 51. Itong isa 51 para 91,000. Okay. Ating hintayin yung isa. Gandang buhay yung binili ni Kabeng Roger. Kanina nakaakyat na ng isa. AirTag number 034 for 91,000. So magkano kuno na nun ang estimate? 51,000 kuno ito. At saka yun ay 40. So go na. Oh, 2 for 91,000. Kabeng Roger. Binili ulit ni Kabeng Roger sa Bakong. Ayan, dalawahan. AirTag number 004, 95,000. Ayan, 95,000. Dalawahan pero hindi natin alam kung saan ang partner nung puti Ayan. Ito 053 oh. 053 nabili po sa La Libertad ni Kabeng Roger. 44,200. Pink po. Ayan. 44,200 pink. 053. Ito po mga kagandang buhay oh. Nabili po ito ni Winnie. 47,000. Ayan oh. Medyo okay. Okay ito nabili ni Winnie, 47,000 sa bundok. Ayan, sa bundok po yan. Ayos. Ayos itong nakuha ni Winnie. Ang kinis ng balat. O, dalawa-dalawa na ang hawak ni Lurjan. Mamaya, Lurjan, ipapalaman ka na yan. Magiging hamburger ka na. O. Ayan, Lon. Ano yan, Lon? Ano AirTag number niyan, Lon? 08, muli kasama atong 95. Ah! Ito yung kasama nung 95,500. Anong AirTag niya? 058. 058 yellow. Ito.
for 95,000. Ito yung kasama kanina ng 004, no? Ito, 004, 058 for 95,000. So, palagay mo Lon, magkano ito? 50 ni katok 45 200. 50 ito. Napakalaki naman itong 50 na bili ni Kabiyahe. Laki. Laki ito, makinis at saka barako. Mukhang panalo dito si Kabiyaheng Roger. Ayan. Namili pa rin po kasi si Kabiyaheng Roger, mga kaganda buhay, kasi sila na lang natira ni Nalon. Oo, tapos si Nalon nagkaroon ng arthritis. Oh, no! Inumin mo yung gamot na yun, ha? Once a day lang yun for maintenance. Ayan, mga kagandang buhay. Kaya si Kabiyaheng Roger po halos ang bumili dahil si Nalon, di na siya makalakad. At ayun, ang mahirap lang po talaga sa baka, mahirap pong ipaakyat. Oh no! O kaya kailangan maaga pa mag-umpisa na ng loading kasi nga mahirap ipaakyat ang baka. Pero bilib ako dito Nalon, ha, sa nabili ni Kabiyahe. Okay, oh. Bumalik na yata yung confidence ni Kabiyaheng Roger sa pamimili kasi hindi na kalabaw. Baka na. Kahit ikaw, expert ka sa kalabaw o sa baka? Sa baka na naanan ko sa baka. Ang kalabaw dako kay kaluswit kay wala tay palunangan. Oo. Sa tuang istakanan. Yan, walang lunang ang kalabaw, so mas maganda talaga ang baka. So dito ka mag-concentrate, no? Baka. Oo, kasi mas maraming baka sa stockyard. Hindi tayo mahirapan. Ano naman ang eartag niyan sa'yo, Jo? 028 ito kay Jojo, oh. 36,000! 028! Bakit alam mo, Kas? Oh, 028, 36,000. 36,500. Ikaw ba nag-estimate nito, Kas? Ang galing-galing nga. Baka matuto ka na rin, Kas, ha? Kasama. Ito mo na ligad, ayaw ko 45. 45? Meron kang... Mahal. Okay na si Kas. Meron ng talent, sabi ni Jojo. Ayan, mga kaganda buhay. Oo. Di ba ito, Kas? Di ba ito buntis? Matsura din ito, Kas. Inahin. Inahin ito. So, tingnan natin. Na-excite ako sa, na-excite po ako, mga kagandang buhay. Sa recovery po nitong mga nabili nila, ang ganda po ng mga presyo. Na si Nalon, no, napaka-wide yung smile niya. Talagang confident si Nalon. So, dito po ako sa taas, mga kagandang buhay. Ito po, ang ganito pong pag-arrange ng ating mga baka. So, nung kalabaw, medyo mahirap. Kunti lang po ang malagay natin dito sa taas. Hindi sila masyadong, gutok. Ano ba ang gutok sa Tagalog? Maluwag sila, maluwag. So, ito, mga kagandang buhay, siguro matatapos ito maaga. Dahil 43 lang naman. Saan mo ilalagay yan, GR banda? Dito. Ayan po, mga kagandang buhay, ang struggle ng pagpapakyat. Meron po talagang mga baka na matalino. Oh no! Ayan, parang mabait. Parang mabait po itong isang ito. Tingnan mo yung tainga, oh. Ganda ng tinga ng bakang ito, oh. Oh, very good! Yan, ganda ng tinga. Ito mga kagandang buhay lang, ang laki. 062 yellow. Ayan. Ang presyo po niya is 43,000. Wow! 43,000, lalaki pa. Ayan, nabili po sa Mabilog. Sa Nabilog po nabili. Ayan, dito, 077. 077, 47,500. Uy. Parang malaki pa yung 062. 47,500 ito, oh. Mataas lang siya, no? Pero palagay ko mas malaki yun. Yung 43,000. Ito 47,500. Tingnan natin. Ano rin eh. Palagay mo, Kas, maganda rin? Ganda rin ang katawan niya, no? 47,500.
077. Yellow po ang eartag niya. Ayan. Okay, ano yan? Nalon. Nalon ito. Yung kanina na yon na 062 kay Roger yon. 43,000. Ito, 47,500. Kay Nalon. Tingnan natin ang recovery po nito sa katay, mga kagandang buhay. O, tingnan mo naman, tsan-tsaran na naman tong isa na to. O, tsan-tsaran na naman yung isang baka na yan. Yan, magchat-chat na naman sila ni Nunoy. Oh, no! Tsan-tsaran. Oh, mga matalino talaga mga baka. 47,500. Oh, manuyod. Pero yung kay Roger, 43. Okay kayo, ang kay Roger, no? Ito, may mga baka kasing mabigat talaga ang timbang. Ayan. Oh, dandahan lang ha. Isa na namang baka na yan, oh. Pero okay ah. Ito, ano ang ano nito? Eartag. Yan oh, ang ganda. 089. 43,000 sa'yo ba yan? O, 089 kay Nalon. Ang ganda ng kulay. 3 mil na maari. Wow! Boss, kay kulang may baka. 3 mil, pag inansiyahon, may 3 mil. 46, bilig 46. Wala rami. Oo. Na mas kilo po. Oo. Ayan. Sana manalo ito. Kay Nalon din ito eh. Sa bundok mo rito binili, Nalon? Sa farmers ni? Sa farmers. Ayos ah. Ayos ang presyo rin. Ala, naghiga na yun si Tsan-tsaran. Oh no! Hirap naman ito si Tsan-tsaran na to. O, dyan na lang siya sa baba. O ito mga kagandang buhay. Tatluhan ito, Sa eartag 081 for 140,300. So hanapin na lang natin yung ano niya, yung kapartner niya. Kasi tatluhan siya. So 081 color green binili ni Kabiyang Roger for 130,300. Tatlo sila. Mukhang ito yung pinakamalaki kay Nalon. 80,000 po ito mga kagandang buhay. Ito pinakamalaki. Walang eartag ito? Walang eartag. Ayan, for 80,000. Kagaling, napakalaki. Yung natay natin nung nakaraan, ganito kalaki, 118,500 kaagad ang presyo. Tapos bumenta lang siya ng 119,370. So pinadala sa atin yun ng hindi natin ka-team. So yan nga ang ina-avoid ko. Ina-avoid ko talaga magpadala yung iba. 100 to yung alin, yung isang malaki din? Sino bumili nun? Ito mga kagandang buhay, wala ring eartag. 41, paano ninyo ito malalaman? Eartagan mo na lang mamaya, Kas. Ay, Nalon, ayan o. 41,000. Ito, 43, 078. 43,000, 078. Gamay kayong, maliit yung tinga na isa. Oh, no. Kaya madali lang siyang tandaan. Ibang klase ito. Ayan. So, ito kaya, ano kayang eartag nito?